Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ba talaga ang itsura ng paraiso? Malamang, ang nasa isip mo ay mga ulap, mga anghel na may harpa at walang hanggang kapahingahan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na iyan ay isa lamang at medyo nakakabagot pa na opsyon? Paano kung sa isang uri ng paraiso, kailangan mong lumaban hanggang kamatayan araw-araw at sa isa naman, ang walang hanggang kabataan ay isa palang patibong? Ngayon, sasama ka sa amin sa isang paglalakbay sa pitong pinakakahanga-hanga at hindi gaanong kilalang konsepto ng paraiso mula sa iba't ibang kultura ng mundo. Humanda na kayo dahil pagkatapos ng videong ito, hindi na magiging pareho ang pananaw mo tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan o ang tinatawag nating kabilang buhay. Sigurado ka pa ba kung saan mo gustong mapunta? Ang ideya ng kabilang buhay ay kasing tanda na ng mundo. Mula nang tingnan ng unang tao ang mga bituin at pag-isipan ang kawalang hanggan, sinubukan na nating intindihin kung ano ang naghihintay sa atin doon, sa likod ng huling linya ng buhay. Bawat kultura, bawat sibilisasyon ay lumikha ng sarili nilang mapa ng kamatayan, kanilang gabay sa mga hindi pa natutuklasang lugar. At ang mga mapang ito ay hindi lamang nagpakita ng kanilang mga takot, kundi pati na rin ng kanilang pinakamalalim na pangarap. Para sa iba, ang paraiso ay pagpapatuloy lang ng buhay sa lupa, pero walang sakit o alalahanin. Para sa iba naman, ito ay lugar ng ganap na espiritual na pagsasama sa kalawakan. At para sa huli, hindi ito lugar kundi isang estado o kalagayan. Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay susi para maintindihan ang buong mga lahi at bayan, ang kanilang mga halaga, ang kanilang pag-asa, at kung ano ang itinuturing nilang pinakadakilang kabutihan. Kaya, itabi muna natin ang mga stereotype at silipin natin kung anong kahangahangang mga mundo ang nalikha ng imahinasyon ng tao. Simulan natin ang ating paglalakbay sa sinaunang Ehipto, sa isang lugar na tinatawag na Patag ng Iyalu o mas kilala bilang Patag ng Kawayan, Fields of Reeds. Hindi lang ito simpleng paraiso. Ito ay isang perpektong replika ng lambak ng Nile. Isipin nyo ang matatabang lupa kung saan laging masagana ang ani, puno ng isda ang mga ilog, at laging napakaganda ng panahon. Ngunit upang makarating dito, kailangan mong lampasan ang isa sa pinakamahihirap na pagsubok sa kasaysayan. Ang iyong puso ay inilalagay sa isang pan ng timbangan at sa kabilang pan naman ang magaan na balahibo ni Maat, ang diyosa ng katotohanan. Kung ang puso na puno ng bigat ng mga kasalanan ay mas bumigat kaysa sa balahibo, tapos na ang laban. Ang iyong kaluluwa ay kagyat na lalamunin ng halimaw na si Ammut. Si Ammut ay isang nakakatakot na kombinasyon ng buwaya, leon at hippopotamus. Ito ang tinatawag na huling kamatayan, ang ganap na pagkalimot. Para sa mga Ehipsyong naniniwala at nagsisikap para sa buhay na walang hanggan, ito ang pinakamatinding bangungot. Sa biswal, pwedeng ipakita ang timbangan ni Maat at ang halimaw na si Ammut. Pero kung naging matuwid ang pamumuhay mo, mas magaan pa sa balahibo ang puso mo. Bilib sa iyo, nakapasa ka. Heto na ang buhay na walang hanggan sa tinatawag nilang mga kapatagan ng Iyalu, Fields of Yalu. Pero ano nga ba ang gagawin mo doon? Dito na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi. Wala kang aayawan. Kailangan mong gawin ang mga ginagawa mo sa mundo. Mag-araro, magtanim, at mag-ani. Sa tingin mo, hindi ito magandang pakinggan. Parang hindi naman ito paraiso. Pero may mahalagang paliwanag. Lahat ng trabaho ay magaan, nakakatuwa gawin, at ang ani ay 3 beses na mas marami kaysa sa inaasahan. Bukod pa rito, ang mga mayayamang Ehipsyo ay nagdadala ng mga espesyal na figurin
o alipin na tinatawag na usyabti sa kanilang mga libingan para gawin ang lahat ng mabigat na trabaho. Kaya ang walang hanggan ay puwedeng gugulin sa pag-i-enjoy ng pangangaso, pangingisda, pagdiriwang at mga board game. Ito ang paraiso na puno ng kaligayahan sa mundo, pero tinanggal na ang lahat ng pagdurusa at hirap sa pagtatrabaho. Ang ideya, napaka-praktikal, walang hanggang buhay, pero naka-upgrade at naka-outsource pa. Ngayon, dumako naman tayo sa nagyayelong hilaga kung saan matatagpuan ang mga matatapang na Viking. Pagdating sa kabilang buhay o paraiso, masalimuot ang kanilang paniniwala. Sa katunayan, meron silang hindi bababa sa 2 paraiso at wala ni isa sa mga ito ang nagbigay ng pangako ng walang hanggang kapayapaan. Ang pinakapamilyar sa lahat ay, siyempre, ang Valhalla, ang bulwagan ni Odin. Dito napupunta ang kalahati lamang ng mga mandirigmang nalagutan ng hininga sa laban. Personal silang pinipili ng mga Valkyries, mga birheng mandirigma na bumababa mismo sa mga puok ng digmaan. Ang mapabilang sa Valhalla ay itinuturing na pinakamataas na karangalan para sa sinumang Viking. Ito ay isang napakalaking bulwagan na ang bubong ay kalasag at ang mga sibat naman ang nagsisilbing biga. Ang buhay doon ay ang pangarap ng bawat mandirigma. Araw-araw, lumalabas sila sa parang at naglalabanan hanggang sa kamatayan. Ngunit pagsapit ng gabi, himalang nabubuhay silang lahat, umuupo sa isang malaking mesa at nagdiriwang. Nagsasalo sila sa karne ng baboy ramo na si Sehrimnir na nabubuhay din tuwing umaga at umiinom ng nakalalasing na gatas mula sa kambing na si Heidrun. Parang isang walang katapusang rock festival na may kasamang matitinding labanang pang-gladiator. Hindi ba? Pero paano naman ang kabilang kalahati ng mga nagbuwis ng buhay at saan din napupunta? Halimbawa, ang mga babae. Para sa kanila, may isa pang lugar, ang Folkvang, na nangangahulugang lupa ng mga tao. At ito ang kaharian ng magandang diyosa na si Freya. Siya mismo ang may karapatang unang pumili ng mga bumagsak na mandirigma at ang matitira na lang ang mapupunta kay Odin. Mas kaunti ang alam natin tungkol sa buhay sa Folkvang. Ngunit, base sa mga kwento, ito ay kasing galang at kasing ganda rin ng Valhalla. Pero ang pinakamahalaga, ang Valhalla at Folkvang ay hindi ang huling hantungan. Sa halip, nagsilbi itong parang training camp o kampo ng pagsasanay. Ang lahat ng mandirigmang ito, ang mga Einherjar, ay kailangan ng mga Diyos para sa huling digmaan, ang Ragnarok. Sa araw ng pagwawakas ng mundo, lalabas sila mula sa mga pintuan ng Valhalla at lalaban sa panig ni Odin laban sa mga puwersa ng kaguluhan. Kaya ang paraiso ng mga Viking ay hindi isang pahinga, kundi isang walang hanggang paghahanda para sa pinakamalaking labanan. Hindi ba't isang napakahusay na motibasyon iyan? At ngayon, magtungo naman tayo sa maaraw na Gresya. Ang mga Griego ay napaka-pragmatiko. Naniniwala sila na walang gaanong magandang naghihintay sa karamihan ng tao pagkatapos ng kamatayan. Ang ordinaryong mga kaluluwa ay nagtutungo sa kaharian ni Hades, partikular sa malungkot na Asphodel Meadows, isang kulay abo at walang kaligayahang lugar. Dito sila gumagala na parang mga anino, walang patutunguhan at wala ng alaala o pakiramdam. Hindi ito impyerno o parusa. Isa lamang itong walang hanggang pagkainip at tuluyang pagkalimot. Ngunit para sa mga pinili, tulad ng mga dakilang bayani na sina Achilles o Menelaus, mayroong natatanging bahagi sa kaharian ng mga patay, ang Elysium o tinatawag ding Elysian Fields. Ito ay isang tunay na pulo ng paraiso na matatagpuan sa kanlurang dulo ng daigdig kung saan nagahari ang walang hanggang tagsibol. Walang niyebe o ulan doon
at ang simoy ng hangin na nagmumula sa karagatan ay laging magaan at nakakapresko. Maihahalin tulad natin ang Elysium sa isang elite na closed club para lamang sa mga bayani at sa mga paborito ng mga Diyos. Ang pamumuhay sa Elysium ay masasabing huwaran ng perpektong paglilibang para sa isang Griegong maharlika. Ang mga taong matuwid ay gumugugol ng oras sa pakikipag-usap, pag-eehersisyo, pakikinig sa musika, at pagtatamasa ng walang hanggang liwanag. Wala silang anumang alalahanin. Sadyang tinatamasa lang nila ang pahinga na matagal na nilang pinaghirapan. Subalit, ang makarating doon ay napakahirap. Hindi ka lang dapat maging mabuting tao. Kailangan mo ring nakagawa ng pambihirang kabayanihan o kaya ay may dugong mula sa Diyos. Pagdating ng panahon, dahil sa impluensya ng iba't ibang paaralang pilosopiya, nagbago ang konsepto ng Elysium. Hindi na lang mga bayani ang maaaring makapasok. Isinama na rin ang mga taong nakumpleto ang pagpapakonsagrasyon sa mga espesyal na misteryo at namuhay ng matuwid. Pero sa huli, nanatili pa rin itong lugar para sa napakaliit na bilang ng mga tao na nagpapakita ng pagiging elitista ng Griegong kaisipan kahit pa pagdating sa kabilang buhay. Ikumpara natin ito sa pananaw ng Islam tungkol sa paraiso, ang tinatawag nilang Jannah. Hindi lang ito iisang lugar, isa itong buong sistema ng maraming level o antas na karaniwang tinutukoy bilang 7 o 8. Kung mas matuwid ang pamumuhay ng isang tao, mas mataas na level ng jhana ang mapupuntahan niya. Ang pinaka-pinakamataas na antas, ang Firdaus, ay direkta sa ilalim ng trono ni Allah. Inilalarawan ng jhana sa Quran bilang isang napakagandang hardin na punong-puno ng lilim ng mga puno at may malamig na simoy ng hangin. Isang bagay na napakahalaga, lalo na sa mga taong nabuhay sa disyerto. May umaagos doon na mga ilog ng tubig, gatas na hindi kailanman umaasim, alak na hindi nakalalasing, at dalisay na pulot-pukyutan. Ito ang larawan ng ganap na kasaganaan at kaligayahan ng mga pandama, isang gantimpala para sa mga paghihirap at matibay na pananampalataya noong sila'y nabubuhay pa sa mundo. Isipin ninyo na lang ang isang oasis na walang hanggang lumalawak. Ang mga naninirahan sa paraiso ay nakasuot ng damit na seda at brocade, pinalamutian ng mga hiyas na ginto at perlas. Nakahiga sila sa mararangyang higaan na may palamuting mahahalagang bato at pinagsisilbihan ng mga batang lalaking walang kupas ang kabataan. Inaabutan sila ng mga prutas ng paraiso na madaling abutin at karne ng ibon, anuman ang kanilang naisin. Wala sa paraiso ang walang kabuluhang usapan, kasinungalingan o anumang pagkakasala. Wala silang mararanasang pagod, sakit o katandaan. Subalit, mahalagang maunawaan na ang mga matitingkad at pisikal na paglalarawang ito ay hindi lang pangako ng walang hanggang bakasyon o resort. Sa halip, nagsisilbi itong metapora para ilarawan ang kalagayan ng lubos na kaligayahan at kapayapaan. Ito ay isang pagtatangka na isalin ang hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng salita ng tao. Isang magandang halimbawa nito ang mga kaligrapikong larawan at mini-obra na nagpapakita ng mga hardin ng paraiso. Bukod pa sa pisikal na kaligayahan, ang itinuturing na pinakamataas na gantimpala sa paraiso, Jannah, ay ang banal na kaligayahan ng kaluluwa. Ito ang pagkakataong masaksihan mismo ang Panginoong Allah na siyang rurok ng kasiyahan para sa bawat mananampalataya. Ito ay isang kalagayan ng lubos na kapayapaan, pagkakaisa, at matinding pagiging malapit sa ating manlilikha. Kaya naman, ang paraiso sa Islam ay isang konseptong napakalawak na sumasaklaw sa gantimpalang pangkatawan at pang-espiritual. Nag-aalok ito ng kaaliwan at pag-asa
na nagpapakitang ang matuwid na buhay at pananampalataya ay saganang gagantimpalaan. Hindi ito isang simpleng pamamahinga na walang pagbabago, kundi isang dinamiko at patuloy na lumalaking kalagayan ng kagalakan at pag-unawa sa banal na kalooban. Ang kaibahan sa pagitan ng matingkad at halos materialistikong paglalarawan at ng malalim na espiritual na kahulugan ang dahilan kung bakit itinuturing itong isa sa pinakamaayos at pinakamabigat na konsepto sa lahat ng relihiyon sa mundo. Ngayon, mag-iba tayo ng direksyon at dumako naman sa Budismo. Dito, ibang-iba ang lahat. Ang layunin ng Budista ay hindi ang makapasok sa langit. Sa halip, ang kanilang tanging gusto ay makalaya mula sa gulong ng muling pagsilang o tinatawag nilang samsara na sumasaklaw sa mga mundong impyerno at pati na rin sa mga mundo ng kaligayahan. Oo, sa kosmolohiya ng Budismo, mayroon talagang mga langit o tinatawag na Devalokas. Ito ay magagandang mundo kung saan ang mga nilalang na nakaipon ng magandang karma ay nagtatamasa ng mahaba at maligayang buhay. Mayroong napakagandang kalikasan, musika, at lahat ng kanilang hiling ay natutupad. Ngunit may isang malaking problema. Pansamantala lang ito. Kahit ang pinakamahabang buhay sa langit ay may katapusan. At kapag naubos na ang mabuting karma, muling isisilang ang nilalang na iyon at maaari silang mapunta sa mga mundong mas hindi kaaya-aya, gaya ng mundo ng mga tao, o mas masahol pa, sa impyerno. Kaya naman, ang paraiso sa Budismo ay parang isang gintong hawla, kaaya-aya, ngunit isa pa ring kulungan. Ang pinakamataas na layunin sa Budismo ay ang nirvana. At dito, napakahalagang maintindihan natin. Ang nirvana ay hindi isang lugar. Hindi ito paraiso o isang palasyo sa langit. Ito ay isang estado ng ganap na pagpuksa sa lahat ng pagnanasa, pagwawakas ng pagdurusa, paglaya mula sa sarili, at pakikipag-isa sa ganap na katotohanan. Halos imposibleng ilarawan ang nirvana gamit ang mga salita dahil ito ay nasa labas ng ating karaniwang pangunawa at wika. Para itong paglalarawan ng kulay sa isang taong ipinanganak na bulag. Hindi ito pag-iral o kawalan ng pag-iral. Ito ang pinal na paggising, ang pag-abot sa tunay na kalikasan ng mga bagay. Sa paningin, mailalarawan ito sa pamamagitan ng imahe ng isang kalmado at makinis na ibabaw ng tubig o ng kandilang unti-unting namamatay. Ang nirvana ay ganap na kapayapaan, ngunit hindi ito isang nakababagot na katahimikan. Sa halip, ito ay puno ng pinakamataas na kaalaman at lubos na kaligayahan na malaya mula sa lahat ng mga pagkakabet. Pero, hindi naman lahat ng sangay ng Budismo ay ganoon ka-istrikto. Sa ibang mga sekta, gaya ng Pure Land Buddhism na napakapopular sa silangang Asya, mayroon silang konsepto ng paraiso na pwedeng hangarin. Ito ang tinatawag na Pure Land ng Sukhavati na nilikha ni Buddha Amitabha. Isang napakagandang mundo ito na walang anumang pagdurusa, sakit, o balakid sa pagpapaunlad ng espiritual. Dito tumutubo ang mga mamahaling puno, umaawit ang mga nakakabighaning ibon, at ang lupa mismo ay gawa sa ginto at pilak. Pero ang dahilan kung bakit gustong makarating doon ay hindi para magkaroon ng walang hanggang pahinga. Ang Sukhavati ay isang perpektong unibersidad kung saan madali at mabilis na makakamit ang kaliwanagan sa ilalim ng gabay mismo ni Amitabha. Makakarating ka rito sa pamamagitan ng taos-pusong paniniwala kay Amitabha at pag-uulit ng kanyang pangalan. Maituturing itong isang espiritual na cheat code o shortcut para sa mga nahihirapang makamit ang nirvana habang nabubuhay dito sa mundo. Kaya, hindi ito ang huling destinasyon, kundi isang perpektong lugar upang maghanda para sa huling pagsusulit. Ngayon, liliparin natin ang berdeng burol ng Ireland.
papasok sa daigdig ng mitolohiyang Celtic. May sarili silang konsepto ng paraiso na tinatawag na Tir Nanog o ang lupain ng walang hanggang kabataan. Hindi ito ang karaniwang kabilang buhay. Sa halip, isa itong hiwalay na dimensyon, isang mahiwagang isla na nakatago sa likod ng makakapal na ulap at hamog, malayo sa kanlurang karagatan at hindi nakikita ng mga mortal. Sa Tirnanog, walang sakit, walang pagtanda, at walang kamatayan. Walang hanggang tagsibol ang namamayani doon. Laging hitik sa bunga ang mga puno, at ang musika at pista ay hindi kailanman natatapos. Ang mga naninirahan sa mundong ito ay ang mga tribo ng Diyosang si Danu, ang magaganda at makapangyarihang Sidhe o kung tawagin natin ngayon ay mga elves. Ito ay isang daigdig ng mahika, kagandahan at walang sawang kaligayahan. Sa paningin, maiisip mo ito bilang isang perpektong tanawin ng Ireland na naliligo sa liwanag na hindi tagalupa. May mga pagkakataong nakakarating ang mga mortal na bayani sa Tirnanog. Kadalasan, inaakit sila ng isang napakagandang diwata na humahanga sa kanila, nag-aalok ng buhay na walang hanggan at pag-ibig sa kaniyang kaharian. Parang isang kwento lamang ito, ngunit may nakatagong madilim na bahagi ang kwentong ito. Sa Tirnanog, ibang-iba ang takbo ng oras. Maaaring manatili ang bayani roon sa loob lamang ng ilang taon, ngunit daan-daang taon na pala ang lumipas sa mundo ng mga tao. Matagal nang namatay ang kaniyang mga kaibigan at mahal sa buhay at ang kaniyang kaharian ay naging guho na. At ang pinaka nakakatakot, kapag nagdesisyon siyang bumalik, sa sandaling makatapak siya sa sarili niyang lupa, lahat ng dumaang siglo ay biglang sumasalubong sa kanya at siya ay nagiging abo. Ang Tirnanog ay isang paraiso, ngunit wala itong pabalik. Ito ay isang maganda, ngunit mapanganib, na patibong, na sumisimbolo na ang immortalidad at walang hanggang kabataan ay hindi biyaya, kundi isang sumpa na naghihiwalay sa iyo mula sa iyong mundo at sa tunay na kahulugan ng buhay ng tao. Panghuli, silipin naman natin ang isa sa pinakamatandang sibilisasyon, ang Mesopotamia, lalo na ang mga Sumerian at Akkadian. Ang konsepto nila ng paraiso, ang tinatawag nilang Dilmun, ay lubos na naiiba sa lahat ng pinag-usapan natin. Ang Dilmun ay hindi kabilang buhay para sa tao, kundi tirahan ng mga Diyos, isang orihinal at perpektong paraiso dito sa lupa. Sa mga mito ng Sumerian, inilarawan ng Dilmun bilang isang lupain na malinis, maliwanag at walang bahid dungis, kung saan walang sakit, walang kamatayan at walang pagtanda. Doon, hindi pinapatay ng leon ang kordero at hindi rin tinatangay ng lobo ang tupa. Ito ay lugar ng ganap na kapayapaan kung saan hindi maririnig kahit ang huni ng uwak o anumang panaghoy. Dito, ginugugol ng mga Diyos ang kanilang panahon sa lubos na kaligayahan, para itong Garden of Eden, pero bago pa lumitaw ang tao. Sa paningin, maiilarawan ito bilang isang lupaing tadtad ng sikat ng araw, namumukadkad at punong-puno ng mapayapang nilalang. Ang Tilmon ay ipinagbabawal sa mga tao, ang nag-iisang mortal na binigyan ng immortalidad at karapatang manirahan doon ay si Zeus Sudra, ang katumbas ni Noah, sa mitolohiyang Sumerian. Ibinigay ito ng mga Diyos sa kanya dahil sa kaniyang pagkaligtas mula sa matinding dilubyo. Subalit, isa itong napakalaking eksepsyon. Para sa lahat ng iba pang tao, ang daan ay patungo sa Kur, isang madilim at maalikabok na kaharian sa ilalim ng lupa. Doon, ang mga kaluluwa ng yumao ay kumakain ng putik at umiinom ng maputik na tubig. Kaya naman, malaki ang agwat o pagitan ng mundo ng mga Diyos at ng mundo ng mga tao para sa mga Sumerian. Mayroon ngang paraiso, pero hindi ito para sa atin. Ang konseptong ito
ay nagpapakita ng isang medyo pesimistang pananaw tungkol sa kapalaran ng tao. Binibigyang diin nito ang kahinaan at ang pagiging limitado ng buhay ng tao kumpara sa walang hanggan at mapayapang pamumuhay ng mga Diyos. Isang paraiso na tanging titingnan mo lang mula sa malayo, ngunit kailanman ay hindi mo mapapasukan. Ngayon, tingnan natin ang mga konseptong ito sa mas malawak na perspektiba. Ano ba ang nag-uugnay at naghihiwalay sa kanila? Ang Egyptian fields of Aaru or mga bukid ng Iyalu ay isang pinalamutian at inidealize na buhay sa lupa. Ito ang gantimpala para sa matuwid na pamumuhay kung saan ang pinakamahalagang halaga ay ang kaayusan at katatagan. Ito ang paraiso para sa mga magsasaka at mga aristokrata. Sa kabilang banda naman, ang Greek Elysium ay isang eksklusibong club para sa mga bayani. Isa itong paraiso para sa iilan na nagbibigay diin sa halaga ng personal na tagumpay at karangalan. Ito ay pahinga pagkatapos ng isang mahirap ngunit maluwalhating buhay. Ang dalawang paraisong ito ay parehong nagpapatuloy at nagpapabuti sa pamumuhay sa lupa. Pinapanatili nila ang istrukturang panlipunan at mga nakasanayang gawain. Ipinapakita nito na para sa mga kulturang ito, ang pinakamataas na kaligayahan ay ang pagpapatuloy ng lahat ng pinahahalagahan nila habang nabubuhay, ngunit wala na ang mga pagdurusa at kakulangan. Sa huli, ito ay mga pangarap na sadyang napakatao at napakadaling intindihin. Sa kabilang dako naman, narito ang Scandinavian Valhalla. Iba talaga ang pananaw nila. Dito, ang paraiso ay hindi pahinga, kundi paghahanda para sa huling digmaan. Ang pinakamataas na halaga rito ay ang tapang sa pakikipaglaban, katapatan sa pinuno, at ang kahandaang mamatay para sa tama at makatarungang layunin. Isa itong paraiso na puno ng sigla, enerhiya, at may malinaw na layunin. Sumasalamin ito sa militaristikong lipunan ng mga Viking at sa kanilang fatalistikong pananaw sa buhay. Ang Celtic Tyr na Nog naman ay paraiso ng escapism, isang pagtakas mula sa realidad tungo sa mundo ng walang hanggang kabataan at mahika. Subalit, ang pagtakas na ito ay may katumbas na presyo, ang tuluyang pagkawala ng koneksyon sa mundong pantao. Nagsasalita ito tungkol sa pananabik sa mga bagay na mahiwaga, ngunit nagbibigay babala rin sa panganib ng lubusang paglayo mula sa realidad. Ang mga konseptong ito ay nagpapakita na ang paraiso ay hindi lang isang gantimpala, kundi maaari rin itong maging isang pagsubok o mas malala pa, isang bitag. Ang jhana sa Islam at ang nirvana sa Budismo ay mga konsepto na mas malalim, mas abstract at espiritual. Ang jhana ay isang sistema na may iba't ibang antas kung saan ang gantimpala ay nakabatay sa iyong nagawa. Ang sukdulan nitong kaligayahan ay hindi pisikal na kasiyahan, kundi ang espiritual na pagiging malapit sa Diyos. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pananampalataya, katarungan at pagkakaantas-antas. Samantala, mas matindi pa ang Budismo dahil tinatalikuran nito ang halaga ng anumang uri ng lugar. Ang nirvana ay ang pagkala sa sistema, ang ganap na paglaya mula sa lahat ng uri ng pag-iral, gaano man ito kaganda o kaaya-aya. Ito ang paraiso para sa mga pilosopo, para sa mga naghahanap hindi ng ginhawa, kundi ng huling katotohanan. Ipinapakita nito kung gaano kaiba ang naging tugon ng sangkatauhan sa napaka-importanting tanong na ito. Ano ba talaga ang tunay na kaligayahan? Ito ba ay ang pagpapatuloy ng buhay, ang pagbabago nito, o ang tuluyang pagkalas at paglaya mula rito? Sa bandang huli, ang bawat isa sa 7 kalangitan na ito ay nagsisilbing salamin. Salamin kung saan masasalamin ang mga prinsipyo, takot, at pangarap ng kulturang lumikha nito. Pinangarap ng mga Ehipsyo ang isang walang hanggan
at maayos na ilog Nile. Ang mga Viking naman, hinangad ang walang katapusang labanan at piging. Ang mga Griego ay nangarap ng mataas na uri ng pahinga para sa mga bayani. Ang mga Arabo ng disyerto ay nag-asam ng mayayabong na hardin at malamig na ilog. Ang mga Celts tungkol sa isang mahiwagang isla ng walang hanggang kabataan. Ang mga Budista sa kalayaan mula sa mismong konsepto ng lugar. Samantala, mapagkumbabang inamin ng mga Sumerian na ang paraiso ay hindi para sa kanila. Sa pag-aaral ng mga konseptong ito, hindi lang natin sinusuri ang posibleng mga bersyon ng hinaharap, kundi pati na rin ang malalalim na kodigo ng kaluluwa ng tao. Nakikita natin kung gaano kalawak ang pagkakaiba ng pag-unawa sa mga salitang kaligayahan, gantimpala, at kawalaang hanggan. At marahil, iyan ang pinakakaakit-akit na bahagi ng paglalakbay na ito. At sa ilang sandali lang, nakapasyal na tayo sa 7 magkakaibang konsepto ng paraiso. Mula sa Ehipto, kung saan tinatasa ang bigat ng iyong puso sa timbangan, hanggang sa Valhalla, kung saan ang kamatayan ay isa lang daw break time. Mula sa eksklusibong club para sa mga Griegong bayani, hanggang sa estado ng nirvana, na hindi naman pala isang lugar. Dito natin nakita na ang konsepto ng paraiso ay hindi universal. Ito ay laging salamin ng mga bagay na pinahahalagahan ng mga tao sa buhay: kaayusan, katapangan, kapayapaan, kaalaman, o walang hanggang kabataan. At marahil, ang pinakamahalagang leksyon ay ito: ang paraiso ay hindi lang isang destinasyon, kundi isa itong kumpas na gumabay sa mga sibilisasyon kung paano mamuhay ng tama dito at ngayon. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo kaming panoorin ang video na ito hanggang dulo. Kung nag-enjoy kayo, paki-like na rin po ang video at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa susunod pa nating paglalakbay sa mundo ng mitolohiya at kasaysayan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Saan sa 7 paraiso na ito ang pinakagusto ninyong mapuntahan? O baka naman, may sarili kayong natatanging pananaw sa kabilang buhay, isang bagay na hindi natin nabanggit? Ibahagi nyo iyan sa comment section. Gusto naming basahin ang inyong mga opinyon.